I have never thought na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng motorsiklo sa Pilipinas where meron na tayong napakagandang specs, napakagandang mga technologies na nilagay dito, and napaka-competitive ng price for this kind of motorcycles na release dito ni Bajaj, which is called the Bajaj Pulsar N160 dito sa Pilipinas. That could really be a great option din natin dito sa Pilipinas aside sa mga known brands dito sa Pilipinas, which is pareho ng Yamaha XSR 155, yung mga Suzuki Gixxer 155, yung mga ganong klaseng manual motorcycles na makikita mo rin naman napakagandang motorsiklong ito for the price that it offers. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang specs and key features ng motorsiklong ito, 3 things that I like and 1 good thing to improve about this motorcycle, and our final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle ba is a good option or a must buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang pricing ng Bajaj Pulsar N160 mga bossing. We have 115,888 pesos na SRP dito, and napakaganda ng pricing niya for the specs that it can offer, which is pag-uusapan natin maya maya. Isang variant nga lang pala ang release dito sa Pilipinas, and for its colorways naman mga bossing, meron tayong apat dito, which is meron tayong blue, white, red, tsaka black. Napakaganda ng mga kulay nila, especially yung red mga bossing. Ngayon, pag-usapan na natin ang specs and key features nito. Meron tayong 164.8cc dito na displacement. Meron tayong 15.8 horsepower at 8,750 RPM na power. Meron tayong torque na 14.7 Nm at 6,750 RPM with a compression ratio of 10.3:1 and a bore stroke of 58/62.4. Meron naman tayong 14 liters of fuel capacity dito na naka 5-speed gearbox sa kaniyang manual transmission, and it is weighing around 150 kilograms na timbang. Meron din tayong approximate na 45 kilometers per liter na fuel efficiency. Naka 2-valve single overhead cam na rin ito. Naka FI. Meron tayong sleeper clutch dito, which is sobrang ganda. Naka dual channel ABS na rin. Meron tayong phone connect with navigation dito sa motorsiklong ito. Meron pa projector LED headlights and LCD digital display. Napakaganda nito mga bossing kasi for its price, napakaganda ng ni-offer niya, and especially if gagawa natin ng content and comparison ng Suzuki Gixxer itong motorsiklong ito. Now, if ang dimensions naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, we have 795mm na seat height dito for the N160. Meron tayong 165mm na ground clearance and 1,348mm na wheelbase. Meron din itong 100/80/70 na front tires and 130/70/17 din naman na rear tires. And if ang key features naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, napakaganda ng LCD digital display natin dito because it can give you a lot of information sa instrument panel mo, like the ABS mode, which is meron tayong road, rain, tsaka off-road. So pwede mo maset yung modes mo dito sa ABS mo. Meron din tayong accept and reject calls on the go, which is maganda yan kasi makikita mo yung status ng mobile phone mo even if nagra-ride ka. And meron din tayong turn-by-turn navigation dito, which gives you road information habang nagra-ride ka. Napakaganda talaga for the price that it offers. Meron din tayong USB mobile charging port dito na napakaganda. Meron din itong na-offer na riding ergonomics kasi for its 795mm na seat height, it helps you manage and control or maneuver the bike even if napaka-sleek ng designing niya. Samantalang sa handlebar switch din naman natin dito mga bossing, meron tayong all at the top of a button. So napakaganda kasi one press lang, makokontrol mo na agad yung mga settings nito. We also have a Bajaj Ride Connect for these motorcycles. So you have a mobile application para makita mo yung mga stats nito. And lastly, meron tayong feature dito na upside down telescopic fork. So for the price mga bossing, grabe. I-comment nyo dyan mga bossing if gusto nyo to i-compare sa Suzuki Gixxer 155 kasi sa tingin ko napakaganda and napakadaming nailagay dito sa motorsiklong ito compared kay Suzuki Gixxer na medyo malapit lang talaga yung pricing nila. And ilalagay ko na lang dito sa screen yung full specs niya. Basahin nyo na lang if ever meron pa kayong gusto malamang mga details. Now, if ang pag-uusapan naman natin dito is the 3 things that I like and 1 good thing to improve, unang nagustuhan ko talaga dito na magugustuhan nyo rin is that meron itong 40 liters of tank capacity. Mga boss, no joke, for its tank capacity and for its fuel efficiency na merong approximate of 45 kilometers per liter, hindi ka talaga dito mabibitin sa mga long rides mo, and napakaganda talaga kasi napakasulit for the price that you are paying talaga. I think 12 liters nga ni Suzuki Gixxer, napakasulit na. How much more
na naging 14 liters pa for this motorcycle. Now, ang next naman na nagustuhan ko dito, na sa tingin ko magugustuhan nyo rin, is that meron itong dual channel ABS. For the price mga bossing, again, reminders, napakaganda kasi dual channel ABS gives you safety naman talaga. Although, marami namang Pilipinong okay pa din sa walang ABS na klase ng mga motorsiklo, but buying safety talaga gives you more peace of mind rather than not, diba? And napaka-konti lang naman yung idadagdag mo if yung mga known brands yung mga piliin mo. So, napakaganda talaga for this motorcycle na mag-offer ng mga ganitong klaseng mga features. And lastly mga bossing, napaka-competitive ng price dito na sa tingin kong may chance talaga mag-dominate sila soon if mas maganda pa yung kanilang mga may offer sa atin. Kasi for this kind of pricing mga bossing, meron itong upside down forks na suspension, meron itong charger, meron itong mobile application of phone activity, meron din itong dual channel ABS, naka-projector LED headlights pa. So, tad-tad ka talaga sa specs dito if ever kinukonsider mo tong motorcyclong ito. However, meron naman tayo ding one good thing to improve sana for this motorcycle. I mean, hindi naman yung motorcycle completely, but the motorcycle buying experience. And I know naman, part ito talaga sa mga buying decisions natin if ever we're considering a motorcycle, which is maganda sana if ma-improve nila yung kanilang marketing department, which is alam naman natin that the Bajaj motorcycles are slowly creating their own name dito sa Pilipinas, and they're now slowly nagmo-move away sa maging under partnership dito ng Kawasaki. So napakagandang opportunity yan, which means bigyan lang natin ito ng kaunting panahon, magkakaroon talaga to ng break dito sa Pilipinas, which is mas affordable na motorcycles but sa specs is hindi tinipid. And lastly mga bossing, on our final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle buy is a good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. For me mga bossing, this motorcycle is a very good motorcycle option. Not because it is just a motorcycle na hindi pa kilala, but for the price that it offers, napakaganda talaga nito na option. And I know for few years from now, masasabi natin talaga that these motorcycles from Bajaj will be really known dito sa Pilipinas, especially if may establish nila yung pangalan nila dito sa Pilipinas and magkaroon pa sila ng mga motorcycle display dito paunti-unti and magkaroon pa ng maraming dealership para naman mas ma-expose ito sa knowledge ng mga Pilipino. And I hope magkaroon pa tayo ng mga ganitong klaseng mga motorsiklo, mga bossing kasi napakaganda ng motorsiklong ito, hindi tinipid and napaka daming specs na naibibigay dito ng mga motorsiklong ito for the price that you're paying. I think napakasulit talaga ng pricing na naibigay nila dito. If ever tatanungin ako if maganda ba to compared kay Suzuki Gixxer, I think magdadalawang isip talaga akong bilhin ang Gixxer and ito yung kunin ko because napakaganda ng mga specs nito that it can offer if ito yung isa sa mga options ko. Kasi dati hindi pa ito na-release sa Pilipinas, so out of sight, out of mind ko talaga tong motorsiklong ito. Pero ngayon na nandito to, kayo ba mga bossing, nasusulitan ba kayo dito sa motorsiklong ito or mas gusto nyo na magkaroon ng mga manual motorcycles? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. If nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga question or suggestion na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan ng mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!